Kita po ang presentation. Yes po, sir. How about po yung ating tatry ako magsulat dito. Kita? Yes po. Yes po. Okay. So, nodal analysis. So, kay nodal analysis, ito yung application lang natin ng KCL ni Kirchhoff. So, dito, ang tinitingnan natin is yung flow ni current from a node. So, every junction where two or more branches meet is regarded as a node. So, pag naman three or more branches, ang tawag doon is principal node or junction. So, one of the nodes in the network is taken as reference nodes. So, yung reference node natin, dito, usually, yung ginagamit nating reference node is yung ground. Ano, yung mga nasa baba, which is yung hindi natin kinukuhanan ng um, KCL. So, steps to be followed in nodal analysis. So, just like in our mesh analysis, we have steps to be followed for us to compute or solve our nodal analysis or nodal network. So, first, assuming that a network has n nodes, assign a reference node and the reference directions, and assign a current and a voltage name for each branch and node, respectively. So, sa step 1 pa lang, ang una mong gagawin, pangalanan mo yung node mo, mag-assign ka ng current, and yung reference node mo. So, second one is apply KCL at each node except for the reference node. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa reference node, hindi tayo mag-apply ng KCL. So, dito kay nodal analysis, kung natatandaan nyo pa sa circuits nyo, lahat ng current from a node is palabas. Ano? So, doon kasi sa ating KVL, KCL, di ka nag-assign tayo doon, bawal lahat papasok, bawal lahat palabas. So, dito kay nodal analysis, if gagamit tayo ng nodal, a-assume natin na si current po is palabas lahat sa node natin. So, later on, matatakal din natin yan sa ating mga sample problems. So, third one is solve the simultaneous equations for the unknown node voltage, and using these voltages, find any branch currents required. So, ito yung ating DC refresher. So, dito, meron tayong mukhang complicated pero madali lang ang isolve. Since DC pa naman, makakapag-calculate pa tayo if sa DC. So, calculate the current through 2 ohm resistor for the network shown in the figure. So, ang hinahanap po natin is yung kay 2 ohm, which is kailangan natin malaman kung ano ba yung value ni VB. So, from VB down to the ground or reference node, yun yung kailangan nating mahanap na current. So, step 1, okay, nodal analysis, is to assign a reference node and directions. So, dito, reference node natin ito. So, ito yung ating reference. And then, sa ating figure, meron na tayong name ng ating voltage, which is VA and VB. So, di ba, sabi ko kanina, yung flow ng current natin kay nodal analysis is lahat po ay palabas. Yan. As well as kay VB. So, dito, lahat yan is from node A or VA down to the reference node. So, step 2 tayo. Ang step 2 natin is KCL at node A. So, magka-KCL na tayo dito at node A. So, yung step 1 natin as reference node meron na and directions and tapos natin voltage which is given na positive na V and V. So, step 2 na tayo KCL at node A. So, we have here, di ba ito ang first current natin. So, kailan na lang natin ng I1, I2, sunod na lang siya, and I3, I4, I5, and I6. Dito, if it kay VA or kay node A,
Ito po is lahat is current living. So lahat naman po is positive. I1 plus I2 plus I3 equals to 0. So dito, tingnan lang natin itong I. Ano ba yung base rule ng ating Ohm's law? So yung I natin is equal to voltage over the resistance. Ito ay kay DC. Ano? Ating DC, voltage over the impedance. So dito, ating DC para ma-familiarize ulit kayo or ma-refresh tayo sa pagsasunod ng nodal analysis na balik tayo I node A, which is I1 plus I2 plus I3. Diba yung assumption Sir, din is naglalag po kayo. naglalag. Medyo choppy po sir. Wait lang. Or kung makikita yung natin kung kanina are choppy. Yes po, sir. Copy po. Wala, sorry na. Pagpatawad nyo. Wait lang. Try nga natin kumonek sa ano. Sige, try natin yung internet ng console. Wait lang ha. Hello? Nakinig po ba? Nakakonect na ako sa ibang internet. Tapos sir, malinaw na po. Mas malinaw. Yes po Yes sir. po, sir. Wait lang po. Okay, balik tayo. So, pasensya na po ha. Alam niyo naman gaano kabilis ang internet dito sa cafe. Balik tayo dito. Kita po, nakikita naman yung mga sa pinasusulat ni sir. Kita po. Yes, sir. Po. Okay. So, saan tayo magsimula? Ulit tayo. Gusto niyo? Okay, ulit na lang tayo para sabihan niyo ulit ako kung choppy man or ano ha. Para try natin gumalaw-galaw dito sa ano, sa location natin if choppy pa din. Lalayo ko tong cellphone. So, ulit tayo. So, sa step 1 po natin kay nodal analysis, so, ang sabi po dyan, mag-assign daw po tayo ng reference node. So, dito po yung reference node natin is yung ating ground. Tapos, direction din daw. Mag-assign din daw po tayo ng direction. So, dito, sabi natin, assumption kay nodal analysis, lahat po ay Sir, nagwawala-wala po. moving away ng ano, pagkaka-choppy or mas hello po, dinig po ba ako? Nagpuputol-putol po, sir. Sige po, wait lang.
Okay. Hello po. Dinig po. Yes po, sir. Sorry na. Talagang sinusubok tayo ngayon ng tadhana. So, kita po ulit yung screen niya, sir. Yes po. Yes po, sir. Okay po. So, dito, step 1, again, step 1, assign tayo ng reference node, assign tayo ng flow ng current, and pangalan na natin yung ating mga node voltages. So, proceed tayo kay step 2, which is mag-KCL tayo sa mga nodes natin. So dito, KCL at node A. So we have I1 plus I2 plus I3. So lahat naman sila current leaving. So lahat to positive and equal to 0. So kung titingnan natin si I1, tiga po ang ating Ohm's law. I is equals to V over R pag DC, and I is equals to V over Z naman pagka AC. So, since naka-DC refresher pa tayo and DC pa yung ating supply dito and yung mga element, so I is equals to V over R lang muna tayo. So, I1 ay equal po kay VA. So, mag-start tayo kay VA. Kay node VA, papunta ngayon kay reference node. So, VA minus, so since may nadaanan siyang supply, which is yung huling nilabasan po ng ating current is negative, so negative si 20 volt. Over natin ngayon sa resistor na nadaanan, which is 1 ohm. Then, proceed tayo kay I2. So, si I2, VA naman over 1 ohm plus yung ating I3 na VA, ngayon papunta siya kay VB. So, ito, naka-minus ngayon kay VB. So, VA minus VB over yung ating resistor na daanan, which is 0.5 equal to 0. So, basically, dito, ine-elaborate lang natin yung pag-KCL natin kay node A, transforming our current to V over R. So, dito, simplify natin yung equation. So, kunin mo na natin lahat ng VA. So, meron tayong 2 plus 1 over 0.5 VA. So, bakit 2? 1 plus 1 plus 1 over 0.5. Labas lang natin si VA. Minus yung VB natin na VB over 0.5 equals to 20. Sabay kayo sa pagsisolve ha, para ulit makita natin yung mga flaws sa pagsisolve. So ito, simplify po natin. For VA minus 2VB is equal to 20. So meron na tayo dito equation 1. 1. Equation 11 agad eh. So, equation 1. So, meron tayong KCL at node A. Punta naman tayo sa KCL at node B. So, sabi dun kanina sa natin, sa equation, sa paunang part ng ating discussion. Kunwari dito, meron tayong tatlong iikutan Kunwari meshes, di ba tatlong meshes to? So doon, kung ilang loop doon, ma-minus 1, doon ka mag-KCL. So dito, dalawang KCL lang tayo since dito may tatlong looping. So KCL at node B tayo, tingin naman tayo kay VB. So kay VB,
papunta si I4. So, I4, parang sa ano lang din natin yan, dun sa first KCL equation natin. Lahat is positive na ka-equate kay 0. So, tingin tayo kay I4 ngayon. So, from VB, papunta kay VA, over na yun kay 0.5. Plus, tingin kay I5. So, from VB over 2. And tingin naman kay I6 from VB over minus 20 since meron pa tayong voltage source doon over 1 is equal to 0. So, ganun lang ulit. Pag samasamahin lang natin yung mga variable natin. So, ito in terms ng VB. So, 1 over 0.5 plus 1 half plus 1 VB minus VA over 0.5 is equal to 20. So 3.5 VB minus 2 VA is equal to 20. So ito yung ating equation 2. So sa DC, pwede natin gamitin yung ating Caltech na mode. Ito to equation to ano? Mode 5, 1. Para ma-solve natin yung VA natin and VB. So dito gamitan na natin ang Caltech since alam nyo naman na yung process ni nodal analysis. So dito naman kasi, di ba kay AAC naman hindi naman applicable si mode 5.1 or mode 5.2. Ang ginagamit natin is by elimination or by substitution. Dito, pinakita ko lang talaga kung paano ba yung process ng pagsosolve ng nodal analysis. So VA, VB, and yung ating constant. So we have sa equation 1, meron tayong 4, meron tayong negative 2, and yung constant natin na 20. So, sa equation 2 natin, meron tayong negative 2, 3.5, and yung 20. So, ano nga po yung VA and VB natin dito? Can someone answer po? 11 at 12 po. Okay, that's correct. 11 volt and 12 volts. Pero ang tanong ay ano daw yung current flowing to the through the 2 ohm resistor. So, ano yun? Si I5. So, dito, tingin tayo kay I5. Asan dyan yung formula ni I5? VB over 2. So, simply, yung I natin kay 2 ohm ay equal daw kay VB over R na 2 ohm. So, yung VB natin is 12 over 2 ohm. So, yung current natin flowing through our 2 ohm resistor is equal to 6 ampere. May tanong po? Nakuha po ba? Same answer? Nakuha po? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay. Any question? Clarification? Wala po. O, 3 walang tanong. Wala po po. Okay po. So, proceed tayo ngayon kay AC sample problem. For the network shown in the figure, determine the voltage VAB by using nodal analysis. So, dito, kung mapapansin mo, by inspection, meron tayong given na current source. So, kung titingnan mo itong si node 1, makakabuo na agad tayo ng isang equation. Ano? Isang I equal kay current entering is equal to current leaving IY plus IX. Ano, meron na agad tayong formula dito. So kasi meron nang inassign na flow ng ating current, meron na din tayong pangalan ng ating node voltages. So pero ang pinapahanap lang sa atin is yung kay 4 ohms. Okay, solve natin yan. So step 1, tapos na pangalanan na, may assign na yung flow ng current, and then meron na din pangalan yung mga currents natin. So dito, by inspection,
Again, at node 1, yung I natin ay equal po kay Ix plus Iy. Tapos, kung titingnan natin, meron na tayong 20, no? May source na tayong 20, bar angle, 20 bar angle 0 is equal to Ix plus Iy. So, ngayon, ano yung Ix natin? Magiging V1 over eto. V1 from V1 papunta ngayon kay nadaan kay 16 papunta kay VB. Pero again, ito ang ating naging reference node since papunta na doon yung ating mga current. At yung ating reference node, kung isasama pa yan sa ating solution, minus 0 lang yan. Ano? 0 lang yung ating reference node, kaya hindi na natin nilalagay dito. So, V1 over 16, yung dinaanan na resistor, plus yung ating IY naman, tingin tayo sa IY. So, si IY, yung dinaanan ay si 4 plus J3, papunta kay V. So, yung V1 ulit natin over 4 plus J3 is equal to 20. Yan. So, dito, meron na tayong isang variable lang sa isang equation. So, makukuha na natin dito si ating V1. So, ano po yung V1 natin? Ano pong sagot? Hello po. Nakinig na ako. Hello, O3. Nakinig na po. Yes po, sir. Saan tayo saan ako nawala? Saang part? Nag-no internet naman yung ating console. Hindi ko na alam saan pa ako kukonek. So, saan akong part na wala ko? Nasimulan nyo dito sa node? Diyan na po sa V1 mismo. Dito na nawala. Okay, sige po. So, ano yung ating V1 dito? Ano po yung sagot natin sa V1? Can someone answer po?
Hello, 3. Nakinig po ba? Mabe, wala na naman ako. Pakinig po. O3. Rinig po, sir. Okay po. Ano yung V1 natin? So, ito 20 volt over 1 over 16 plus 1 over 4 plus J3. Ano po yung V1 natin? May nagsasagot po ba? Sir, wait lang po. Okay po. Sir, ang lumabas po sa akin ay 69.63325.183 plus Yung 97. 20 bar angle 0 over 1 over 16 plus 1 over 4 plus J3. Opo. Naka ano pong akin, yung complex form. Ipo-polar form po ba? Opo, yung naka-polar form. 79.1149 bar angle 28.3391. Okay, that's correct. Thank you. So, anong apelyido nga po? Buenas po. Bueno, okay. Wait lang. Lista natin mga ito. 4 plus J. Sir, naglalag po ulit kayo. Hello po. Hello po. Hello. Sir, nagpuputol-putol po ulit. Wait lang. Presentation. Wait. Eto, okay na. Inisod ko na lang yung phone. Okay na po. Medyo choppy po. Clear na po ba? Choppy pa din. Paano tayo makaka-proceed niya? Ayan po. Hello. Hello, O3. Choppy pa po. Okay na po. Hindi na po, sir. Ayan, sige. So dito, sabi, ang pinapahanap po sa atin is yung ating VAB. Ano? So, yung VAB natin, para makuha natin yan, ang magiging formula natin dyan is yung, ano ba yung current na dumaan dyan? Si IY. So, IY times yung 4. Saan po nanggaling yan, sir? So, NA sa ating Ohm's law lang din. Ano? I is equals to V over R. So, ang voltage drop lang po kay 4 ohm yung ating kukuhanin since sa kanya naka-enclose si A and si B.
So, yung voltage na yun is VAB equal din sa voltage drop kay 4 ohm. So, dito times lang natin si I, which is yung IY natin, and yung R natin na resistance, which is yung 4 ohm. So, ano po ba yung value ng ating IY? Yung IY po natin is makukuha natin dun sa ating ginamit na KCL kanina, which is I is equals to IX plus IY. And then, in-equate natin siya kay V1 over 4 plus J3. So, dito, ang IY daw po natin is equal kay V1 over 4 plus J3. So, para makuha natin yung ating VAB, compute muna natin ngayon si IY. So, ano po yung value ng ating IY? 15.82298 po. Bar angle negative 8.5308. Okay, that's correct. So, meron tayong IY na 15.82298.165, bar angle negative 8.5307.6561 degree ampere. So, ngayon, etong IY natin, tatimes lang natin kay 4, ayun na po yung ating VAB. So, VAB is equal to IY 15.8229 bar angle negative 8.5307 times 4 is equal to 63.2919. 63.2919 bar angle negative 8.5308 degree volt. So, yan na po yung ating VAB. So, sino yung sumagot ng IY kanina? Surname po? Malto po. Malto. So, ito na yung ating VAB. So, may tanong po ba dito sa sample problem na to? Any question, clarification? Hello po. Wala po, sir. Okay po. So, proceed tayo dun sa ating next sample problem. So, use nodal analysis to determine the current flowing in each branch of the network shown in the figure. So, dito, meron na din tayong assumption ng ating current. So, lahat palabas ulit kay node 1, papunta kay reference node 2. So, ito si I1, ito si I2, and si I3. So, meron tayo ditong source na siyang nag-oppose naman kay I1 as well as dun sa kabilang 50 bar angle 90 na nag-oppose din kay I3. Sagutan natin ngayon. So, dito, tapos na agad yung step 1 natin, meron na tayong direction ng current, may name na ng current, may name na din ng mga voltages. So, proceed tayo kay step 2. Mag-KCL tayo ngayon at node 1. Ang node 1, lahat is palabas ulit. I1 plus I2 plus I3 is equal to 0. So, tingin ulit tayo kay I1. So, kay I1, may dinaanan siyang voltage source. Again, yung voltage po, yung current kay voltage, nag-i-indicate na ito, yung huling nilabasan po ng current is positive. Ito negative, this positive, then negative. So, yung huling lalabasan naman ni I1 is negative. Therefore, yung ating gagamiting value ni voltage is negative. So, from V1, ma-minus natin ngayon si 100 bar equal 0. So, all over the resistor po na nadaanan ni I1, which is 25 volts. Proceed tayo kay I2. So, si I2 from V1, diretso agad kay reference node. So, ito yung ating reference node. So, kahit hindi na natin ilagay na minus 0 dito sa ating equation, diretso na lang tayong V1 over 20.
dito, kung gusto nyo, lagyan nyo dyan ng ground para mag-indicate lang na naka-0 na. So, next is I3. Tingin po tayo kay I3. So, si I3, same ng polarity dito. Negative din yung huling nilabasan ni I3. Since ang flow po ng ating current is upward. So, dito yung positive terminal. So, plus from V1 ulit, flow tayo from V1 down to the negative terminal of our voltage source. 50 bar angle 90 all over the resistor which is 10 ohm. So ito equate lang natin to 0. So compute natin dito lahat si V1 1 over 25 plus 1 over 20 plus 1 over 10 is equal to 0.19 V1 is equal to itong negative 100 bar angle 0 over 25 minus 50 bar angle 90 over 10 is equal to 4 plus J5. Therefore, yung ating V1 will be equal to, so 4 plus J5 over 0.19 is equal to 33.7006538 bar angle 51.34019175 degree volt. So, ito yung ating V1. Anong pinapahanap sa atin? Yung currents ng I1, I2, and I3. So, to find I1, tingin lang ulit tayo dun sa ginawa nating KCL kanina. So, si I1 po ay equal lang kay V1 minus 100 bar angle 0 all over 25. So, ito, store nyo na to agad kay A. Since gagamitin natin si V1 sa lahat ng ating hinahanap na currents. So, V1 minus 100 bar angle 0 over 25. So, ano po yung ating I1 dito? 3.328713326 bar angle 161.5650. Ito po. Okay, that's correct. So, apelyido po. Panopio po. Ano? So, yan yung value ng ating I1. So, second one, I2. So, tingnan lang ulit natin siya doon sa ating ginawang KCL. So, I2 will be equal to V1 over 20. So, our final answer will be divided to 20. Ang ating I2 po is 1.685032694 bar angle 51.34019.175 degree ampere. So ito, yung mga final answer natin is naka 4 decimal places lang dapat. Binubuo ko lang dito para makita nyo yung buong value since yung ating answer naman is visible na dito sa ating sample problem. So, yung I3 natin, ganun ulit. Tingin lang tayo dun sa ating equation. So, yung V1 natin, maminusan natin ng 50 bar angle 90 all over 10. So, V1 minus 50 bar angle 90 over 10. So, our I3 will be equal to 3.168840679 bar angle ng negative 48.36646.066 ampere. So, nakuha po ba ng everyone? Nakuha po? Nasagutan po ba? Yes po, sir. Yes po, sir. May mga clarification, questions? Baka may gusto kayong linawin or gusto nyong ulitin na part?
malinaw na po si Nodal. Yes po, sir. Okay po. So, si nodal analysis naman, wala naman siyang pinagkaiba kay DC. Ano? Again, meron lang tayo, magkakaroon lang tayo dito ng complex. So, application lang talaga to ng ating ACL no, sa ating unang topic. So, ingat lang din sa paglalagay minsan ng mga reference node. Baka kasi mamaya, kunwari dito, malagyan nyo ng iba V1 lang siya. So, dapat isang equation or isang KCL lang yung gagawin natin dito. So, baka mamaya kasi malagyan nyo siya ng V1 minus V2. So, may problema kayo. Saan nyo kukuhanin si V2? Ano? So, ganun lang ang tandaan nyo. Kunwari, ito, dalawang loop yung gagawin natin. Isang KCL lang yung gagawin nyo dyan. And yung isang tawag dito, yung isang node natin will be our reference node. So, yung reference node natin is equal lang po kay 0 volts. Okay po? All clear po kay nodal analysis? Okay po. Proceed tayo ngayon kay Thevenin. Tapos na dito kay mesh and nodal. Kaya pa mag-Thevenin? Kaya pa po ng brain cells? Sir, Nagana pa kaya pa naman po po, ng sir. brain Sir, kaya pa ng brain cells, di na kaya ng internet niyo. Yeah. Dito ngayon tayo kay Thevenin and Norton theorem. So, familiar pa rin naman kayo dito kay Thevenin and Norton. No? Wait lang po.
Hello po. Dinig po. Yes po, sir. Rinig po. Okay po. Mag-start tayo ngayon kay Thevenin and Norton. Saan ako? So, Thevenin and Norton. So, why it is important to understand Thevenin and Norton? So, just like the other network theorem, so si Thevenin and Norton po, nag-help lang din sa atin para ma-simplify yung ating complex circuits. So, excuse me. So, dito kay Thevenin and Norton, so kung familiar pa naman po kayo sa inyong circuits 1, ito yung nag-aalis tayo ng part, then pinapalitan natin siya ng VTH, ZTH, or RTH. Norton's theorem is an extension of Thevenin's theorem and was introduced in 1926 separately by two people. So yan, ito ha, nandito na ako kukuha ng sa inyong mga exam. Hindi na po ako kukuha sa iba pang mga book. Ano? So kung ano lang yung mga nasa module, yun lang po yung aking isasama sa inyong examination. So Thevenin's theorem. So Thevenin's theorem states that the current in any branch of a network is that which would result if an EMF equal to the PD, ano nga po ulit yung PD? Potential difference across a break made in all branch were introduced into the branch. All other EMFs being removed and represented by the internal resistances of the sources. So dito meron naman tayo mga steps na susundin para mas maintindihan natin yung sinasabing mga break dyan and yung mga RTH, ZTH positioning natin. So ito yung mga steps to be followed in Thevenin's theorem. So ito napaka-importante or napakahalaga sa part ng Thevenin. So as in talagang ito yung sinunod ko nung nagsosolve ako ng ating mga problem. So first is, so kung saan natin so alis muna ito sa load ngayon, i-open circuit muna natin. Ano? So find the open circuit voltage VTH across points A and B. Then third is find the resistance, Thevenin resistance, VTH, at A with the voltage source and H1 yung sources. So, sa yung mas may yan siya pagkainan yung mga steps na yan. Hindi ko naman nakaya-explain po ba Sir, nagpuputol-putol po kayo. yung or kanina pa po. Hello po. Ito po, sir. Okay. So dito po kay Thevenin's theorem, ang kailangan lang po nating tandaan ng formula dito is VTH over RTH plus RL. So pagdating naman sa ating AC, so magiging ano lang yan, Z. Ano, yung R natin is Z. Since ito kasing steps to be followed is introduced to kay DC, which is applicable naman din po kay AC. So, yan lang yun. IL is equals to VTH RL. So, next one is yung ating DC refresher. So, dito meron tayong 20 volt and 10 volt supply. Then, yung 5 ohm, 10 ohm, and 2 ohm resistors natin. So, let's try to solve this DC problem. So, sabi doon, step 1 natin is to remove the load resistances. Wait lang po ha, at baka makasabay tayo sa ano. Wait lang po, saglit lang.
na Hello, ganung oras. okay. Tapos, tawag dito, Malinaw po. yung Bakit ako yung nag-request sila ko ng nagsasalita? Manawag, kung pwede magsimba ng simbahan ng Manawag. Ngayon, 3 bus lang kasi Hello po, sir. ang possible na mga Okay naman, hindi naman dahil medyo yung disturbing ano, yung background. Iba-iba kasi nang pupunta ang blood pass sa day 1. Sample ko, Kasi baka mamaya pag inantay ko to, baka mamaya lunch na natin. Tapos na yung ating And then si Panel ko, 3 bus. Siyempre si Panel ko, ang pinakamalaki doon. Okay lang po sa Yung inyo. iba, Continue tayo. Islands ang way nila di ba? Pupunta sila doon sa pangusan yung kanila malapit sa kanila. Ano po? Dito, Manawag. Ngayon, syempre, ayoko din naman nila ang mga Ano po yan? I mean, extended po ba ng 1 or tutuloy lang? Kailangan lahat pupunta Hanggang doon. 1 lang po tayo. Okay. Para hindi ma-compromise yung ibang time. So, pwede pa naman ako mag-discuss, dinig pa naman po. Kasama ko nga mula sa hindi na pa mga teaching dati na basta magdadagdag kayo dyan. Kung magdadagdag man ay Yes po, sir. Okay. Okay. Proceed tayo sa ating revenue. So, meron tayo dito DC So sample lahat ng problem. bus, ang first stop over natin ay Susundin lang natin yung mga steps natin kay revenue. So, meron tayong 40 volt, 5 ohm, 20 volt, 10 ohm sa ating first loop. Then, sa second naman is 10 ohm, 2 ohm, and 10 volt. So, sa step 1 po natin kay Tebin, step 1, sabi, remove the load resistance or RL natin. Ano ba yung sabi din sa problem natin? Find the value of current flowing through the 2 ohm resistor. So, si 2 ohm resistor po yung magsisilbi natin RL. So, pagka inalis natin si RL dito sa ating circuit, and which is itong nasa second loop. So, pagka drawing ulit natin si Thevenin, so, meron tayo dito 40 volts, 5 ohms, 20. I-redraw lang natin yung ating circuit without the load resistance. So, 5 ohms, 20 volts, then dito, naka-open circuit na siya. Tapos, lalagyan natin siya as VTH. VTH kasi po, meron pa tayo dito voltage source. RTH, pagka inalis natin siya ng natagitang voltage source. Pagka puro lang siya, pag puro resistance lang or puro impedances, ang lalagyan natin dito is RTH or CTH. Dito, meron pa din tayong 10 volt and yung 10 ohm. Ito, 10 volt. Yan. Ito yung ating step 1. Ngayon, ang second step natin, step 2, hanapin natin yung VTH. So, find the VTH. So, para makuha natin yung VTH dito, kuhanin muna natin yung ating current. So, dito yan. Dito tayo mag-start kay loop 1. So, hanapin natin si I. So, paano mahanap si I? Sunod lang yung flow ng ating current. So, meron tayo dito 40. Meron tayong 5I minus 5I minus 20 minus 10I is equal to 0. So, ano yung magiging value ng ating I dyan? After noon, meron pa tayong yung watchtower. Nakatag yun. Yung malapit sa Kapitanan. Basta tatapusin natin lahat yun. Ano po yung value ng ating I? Ngayon, ang bago ay Hello, ang sabi okay. ng ating 1.233 po ba? 1.3333 ampere. So, ito yung ating
value ng I. Bakit po hinanap natin yung value ng I? Para mahanap natin yung VTH. So that pagka nag-loop tayo dito, yung current na dumaan kay 10 ohm is makukuha natin. Magagamit natin yung voltage dito. So lahat doon, voltage sa voltage. So to find VTH, maglo-loop tayo dito ngayon kay second loop. So dito si 10i, now 10i, kaya natin hinanap si I para maging voltage dito or mag-KVL tayo doon. So 10i siya minus VTH plus 10 is equal to 0. So yung VTH natin dito ay equal kay 23.3333 ampere volt pala. Sorry. Volt. VTH. Yan na yung VTH natin. Ito yun. Ito yung VTH natin kay 2 ohm. So step 3. Ang sabi, bago daw naman yun, Ito step by step talaga. Ito po yung sinusunod natin kay Thevenin. So steps 3 and 4, find the RTH. Ay di para pareho naman natin hindi alam. So gaya ng sabi ko kanina, pagka RTH, para mahanap natin si RTH, aalisin natin lahat ng voltage sources. Ang ititira natin is yung mga element o yung mga resistors. Then, imbis ng VTH yung lalagay natin kay load resistance, ang ilalagay po natin is RTH. So, redraw lang natin ulit. So, dito, 5 ohms. 5 ohms. Then, dito is si 10 ohms. 10 ohms. So, ngayon, ito, naka-open circuit, which is ito yung ating RTH. So, yan. Kompleto na yung ating 5 ohms. Meron na tayong 10 ohms. Then, si 2 ohms is naka-RTH. So, dito, ang hahanapin natin is yung RTH. Paano? By simplifying the circuit. So, ito, si 5 and 10. So, kung titingnan nyo dito sa circuit na to, hindi siya nakaseries, nakaparallel siya. So, si RTH po ay equal lang kay parallel ng 5 and 10. So, tanda pa paano mag-solve ng parallel? Ano yung ating RTH? Isang planta lang kasi ang pupuntahan sa Baguio. Okay, that's correct. 3.333 ohms. So, ito, store nyo sa C. Sorry, hindi ko agad nasabi. Ito, store nyo sa B. And ito, store nyo sa A. So, hanggang dinner din, siguro Since magagamit natin siya dun sa ating formula kanina. Okay na, ito yung ating steps 3 and 4. So, proceed tayo sa ating step 5. So, sa step 5 natin, hanapin na natin ngayon yung ating IN. So, find the IN. So, paano nga po ulit hanapin yung IN? So, ngayon, redraw natin lahat nung nakuha natin. Meron tayong VTH, meron tayong RTH, and then connect lang natin ngayon dito yung ating RL na inalis kanina. So yung RL natin, ito, RL is equal kay 2 ohms. Then yung RTH natin, si RTH natin ay equal naman kay 3.3333 ohms. And then yung ating VTH is equal kay 23.3333. So, paano natin makukuha si IN? So, maglo-looping lang tayo ngayon dito. So, ito na yung ating IN. So, again, by KVL, 23.333 minus yung ating RTH and yung ating RN. So, meron tayong 2 plus 3.3333 IL is equal to 0. Equate ko na lang dito dapat nandun sa kabila. Is equal to 0. So, yung ating IL dito will be 4.375 ampere. So, ito talaga is naka-step by step lang.
So pagka naman nag-practice solving kayo, tag dito, mapapractice din yung kamay nyo na, sige, sa una, alisin muna si load, palitan ng VTH, tapos hanapin si VTH, mag-KVL tayo, hanapin yung VTH gamit yung current na unang hanapin before looping doon sa pangalawang loop natin dito sa 10 VTH and yung 10 volt natin. And then, sa steps 3 and 4 natin, aalisin yung mga voltage sources. Then ilalagay natin yung ating mga resistors. And then, hanapin natin sa RTH by simplifying the circuit. Again, not all po is the same circuit as my example. So dito, meron pa minsan, may mga nakasiris pa dyan, minsan may mga nakaparallel pa dito. So, yung basic lang nating alam na simplification ng ating circuit. So, dito nagkataon lang na yung RTH natin is makukuha natin by the answer of parallel ng 5 and 10 ohms. So, yung RTH natin dito is 3.333. Then, yung step 5 natin is redraw lang natin yung circuit with the RL. So, dito, lagay lang natin si VTH, lagay natin si RTH, then dito, dudugtong lang natin yung ating RL. Then, proceed na sa pagkuha ng ating IN. So, kasi ang sabi doon sa ating problem is find the value of current flowing through the 2 ohm resistor. So, minsan naman sa mga problem, ang hinahanap lang is VTH, ang hinahanap lang is yung RTH. So, ganun lang. Nakadepende sa problem. So, nagkataon dito na ang hinahanap is yung IL kay 2 ohms. Nag-ayos ka ng gamit. Gawa nang kailangan magpa-laundry na ganito. Abot pa kaya tayo sa isa? Ang working pa din ha. Naintindihan po ba? Or may mga gustong itanong po? Or linawin? Naintindihan. Gets pa naman po. Yes po, sir. Okay. So, wala naman siyang pinagkaiba kay AC. Again, naka-complex lang po tayo kay AC. But the process of solving our Thevenin circuit, yung steps to be followed po is same lang ng pag-solve kay AC. So, try natin ngayon dito kay... bakit hindi kita yung Wait lang yun. So dito ka na, Sandran. Sino ba dadaanan na? Sa Ryan. Sa Ryan daw po kung possible. Hindi kita. Wala din po ba sa inyo yung sample problem? Kita nyo sa inyo pagka naka full screen. Ba't ganun? Wala sa akin. Hindi ka sa akin nanood ng Bakit ganun? Wait lang ha. Sir, ano namin yung kayo pa sa lubong? Yeah. Hindi nakikita sa akin yung Wala pong interpretation. yung ating circuit. Pag nakagantong full screen, kita yung sample problem. Hindi po. Pag lang po naka-window. Ganun. Ayun, naka-ano pa pala siya. Naka-click pa pala. Okay, gets ko na kung ano nangyayari. Okay, so dito, for the circuit shown in the figure below, use Thevenin's theorem to determine A, the current flowing in the capacitor, and the PD across the 150 kilo ohm resistor. So dito nilagyan ko na lang siya ng ng negative, pero dapat matik yan na pagka capacitor, negative J120 talaga yun. So proceed tayo dito sa ating sample problem. So again, step 1. Start tayo kay step 1. So, remove lang ulit natin yung remove the load resistance. So, redraw lang ulit natin to. Pero ang aalisin natin is
ano sabi sa problem? Yung current flowing through the capacitor. So itong itong buong to, since magkasama na yan na yung aalisin natin. Pero later on, hahanapin lang natin is yung kay 120, negative J120. Ano ang sabi sa problem? Current flowing. Sorry. Pagka pala current flowing in the capacitor is the same as the current flows through the 150 kilo ohm. So step 1 tayo, remove the RL. So red roll lang natin. So we have 200 bar angle 0. Then meron tayo 5 kilo ohm. Then 20. Ito ay 20 kilo. And then, i-open circuit natin to nasa load resistance natin. Then, input natin yung VTH. So, step 2, hanapin yung VTH. Find the VTH. So, paano nga ulit kung hanapin yung VTH? Luluping ulit tayo or magki-KVL tayo. So, same process with the DC refresher problem. So, find the VTH. So, dito loop lang tayo para... sorry. So, dito hanapin lang natin yung I ulit. So, dito, negative 5,000. So, dalawa yung resistor dito. Negative 5,000 plus 20,000 I plus yung uling nilabasan ng ating current is positive terminal ng ating voltage source. So, it would be 200 bar angle 0 is equal to 0. So, ano po yung magiging value ng ating current? Yung may poki-poki. Masarap ang poki-poki. Ano po yung ating current dito? Dami naman. Ay, magkakaroon na din po kami ng rice meal sa baba. Hello, Clay. Nandiyan pa po. Kailan po kayo? Kasi ako po mag-order doon. Nandiyan pa naman. Ba't wala po ako sa... Negative Naka-negative? Di ba Negative po ba? Okay. That would be 8 milliampere. So, para mahanap yung VTH natin dyan. So, yung VTH, times lang natin ngayon kay 20. Yung I na nakuha natin, times lang natin ngayon kay 20 kilo ohm. Sir, bakit po? Kasi yung VTH dito ay equal lang po sa voltage na kay 20 kilo ohm. So, dito, yung ating VTH, times lang natin yung nakuha nating current kay 20 kilo ohm. So, 20 kilo ohm times 8 times 10 to the negative 3 ay equal lang po kay 160 volt. So, ito na yung ating VTH. So, sa steps 3 and 4, ZTH naman tayo. Z na ang gamit natin since AC problem na to. So, lalagay lang ulit natin dito yung mga elements natin which is yung 5 kilo ohm. Then, meron din tayo dito 20 kilo ohm. And then, dito naman is naka-open pero ang nakalagay is ZTH. So, si ZTH natin clearly parallel lang ulit ng ating resistors na 5K and 20K. So, ang sagot is 4,000 ohms. So, ito yung ating ZTH. So, for the step 5, again, sulit lang ulit natin. Redraw yung nakuha nating ZTH which is 160 volt. Sulat natin dito si ZTH which is 4,000 or 4 kilo ohm. And then yung ating load resistor.
or load impedance. So, si load impedance natin is yung ating inalis na 150 minus J20. So, 150 minus J, 120 ohms. So, kunin na ulit natin yung current. So, ito na yung current flowing through the load impedance. So, yung looping natin dito is 160 minus 4,000. Pag sumasabayan na natin since pwede naman na natin pagsama ito kung kay resistor. So, 150 minus 4,000 plus 150 minus J, 120 IL equal to 0. So, ano yung value ng ating IL? Kanino daw po ibibigay yung So, yung IL natin dito will be equal to 0.8195327769 war angle ng 37.9264 6233 milliampere. Same po ba yung nakuha nyo? Hello, O3? Yes po, sir. Okay. So, ito na yung ating letter A, which is yung current flowing through the negative J 120 or the capacitor. So, ang sabi doon sa second, the PD across the 150 kilo ohm resistor. So, PD, ano ibig sabihin ng PD? Potential difference across the 150 kilo ohm. So, paano natin makukuha yun? So, simply, yung voltage ay equal kay yung nakuha nating IL times yung mismong hinahanapan ng potential difference. So, 150 kilo ohm, tapos yung sagot nating IL, our voltage sa 150 kilo ohm will be equal to 122.9299 bar angle ng 37.9625 degree volt. So, ito yung ating voltage sa 150 kilo ohm. And ito yung atin sa letter B, ito yung atin sa letter C. Question? Clarification? May question po ba? Wala po. Wala naman po, sir. Okay po, malinaw. So again, dito Yes. kay Thevenin, susundin lang natin po si steps na binigay kanina. No? So kay Thevenin, ganyan lang din yung steps to be followed sa pagsusolve. So hindi kayo maliligo ng pagsusolve kay Thevenin if masasaulo nyo yung process sa pagsusolve po nito. So di na tayo aabot if sasagutan pa natin tong ating sample problem number 2. So I hope malinaw po tong ating sample problem number 1. And meron pa tayong natitira dito isa pa bago tayo mag Norton theorem. So dito mag-ano kayo ha, kung may mga tanong or clarification or may gusto kayong linawin, itanong nyo na agad ha, para magtulungan tayo linawin yung mga concerns nyo. Para pagdating ng exam, mamaniin nyo na lang yung ating mga network theorems. So wala na po bang concern? Wala na po. Wala na po. Okay. Sige po. So, next meeting na lang po ulit yung ating discussion. Continue natin sa sample problem.